Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makatagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat. Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama pa rin po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ngayon po para bigyan tayo ng update of course and linawin sa atin kung ano ang mangyayari, ano ang aasahan natin sa paparating na El Nino. Mga kapanayan po natin via Zoom ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction Section o CLIMPS ng Pag-asa, si Ma'am Analisa Solis. Magandang tanghali po Ma'am Ana, welcome sa Ligtas Dapat. Good morning, Sir Ariel, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good afternoon po. Yes po, ma'am. Thank you, ma'am, for joining us this afternoon. Ma'am, noong 2023-2024, meron din po tayong El Nino, no? At nakapanayan din po namin kayo. Ngayon pong, sabi niyo po, no, nakataas na ang El Nino alert mula sa Pag-asa. Ano pong ibig sabihin nito, ma'am? At kailan po nakikita ng Pag-asa yung pagpasok or pagsisimula po ng El Nino? Well, sa ngayon nga ay na-elevate natin yung tinatawag nating El Nino Watch na ipinalabas natin last March 25 at ngayon ay El Nino Alert. Ang ibig sabihin lang yan, Sir Ariel, ay early action. So, ibig sabihin meron na siyang possibility in 2 to 3 months ay posibleng mag-start ang El Nino at ang probability is 70% or more. So, ang kaakibat kong response niyan is yung tinatawag nating early action. So, kapag El Nino Watch, for you to be aware and be prepared. So, yung alert, early action, kasi may mga potential or possible na po na mga early impacts na posibleng maapektuhan sa pagpasok po ng El Nino. Okay po. So, second half pa po ng taon, no, mas mataas yung chance na mag-start. So, ibig sabihin, ma'am, itong init ngayon na ating nararamdaman, ito ay tag-init lang talaga? Yes, Sir Ariel. So, warm and dry season months natin. So, talagang may mga moisture stress na rin tayong mga nararanasan dahil medyo matagal na ito at naandito na tayo sa kalagitnaan ng ating warm and dry season months. Opo. Ma'am, pwede po natin i-review, ma'am, ano po yung nangyayari kapag El Nino at saan po ito nagaganap? Nangyayari ba sa Pilipinas to or some other parts ng mundo? So yung El Nino, it happens in the tropical Pacific. So yung malawakang pag-init or paglamig ng temperatura ng karagatan ng dagat. So ang minomonitor natin dito, yung unusual warming sa central at eastern equatorial Pacific. So ibig sabihin din nun, yung hangin din humihina yung easterlies at posible siyang maging westerly. So ang tendency nun, medyo lumalayo yung mga moisture na available sa atin. Kaya usually in general, ang epekto sa atin ay mas mababa yung chance sa kakulangan doon sa tubig ulan natin natatanggap. But then, meron din tayong mga historical occurrences na kung saan yung meron tayong tinatawag na reversal ng ating ulan kapag El Nino, lalong-lalo na pre-developing sa panahon ng habagat, Sir Ariel. So, nandiyan yung possible na mga enhanced southwest monsoon or heavy rainfall events na posibleng maging impact din ito at medyo less number ang bilang ng bagyo pero usually ay typhoon at super typhoon category kapag dumadating itong El Nino. So yun yung impact sa atin. Opo. So just to clarify, ma'am, no, sabi mo generally mas mababa yung ulan sa atin o kumukonti yung ulan sa atin pero sa start kapag sumabay sa habagat mas maulan muna yung habagat bago maramdaman yung bawas ng ulan. Tama po yan, Ma'am Ana? Yes, tama ka, Sir Ariel. So, yun yung tinatawag natin reversal bago natin maranasan yung mga dry spell at drought kung magpoprolong ang isang El Nino. So, nag-enhance po ito ng habagat natin kasi
yung mga bagyo dahil na malayo nga yung tropical cyclone development dahil naandun sa gitnang Pasipiko yung mainit na karagatan na posibleng pagmula ng mga bagyo. Ang tendency kasi sa pagpasok ng habagat, nagre-recurve yung mga bagyong to. So ito yung humahagod or humahatak ng ating habagat, kaya possible or potential yung enhanced southwest monsoon natin na naaapektuhan most especially ito nasa western section ng ating bansa. So yun yung tinatawag nating type 1 climate. Ma'am, dito, so pagpasok po ng June, July, mga August, September, medyo okay pa po yung ulan yan, ma'am? Around June, July, August, September, yes, Sir Ariel, doon sa mga areas lalong-lalo na dito sa may western section ng ating bansa. But then there are some instances na may mga areas din na hindi naman siya yung tag-ulan din sa lugar na yon na posible naman siya ay magkaroon ng mga short dry condition, lalo na dyan sa may ibang parte ng Visayas and Mindanao. So may nakakakitaan na rin tayo na medyo mababa rin ang ulan, lalo na pagdating ng mga around August, September, and dito sa October, diyan po sa may ibang parte ng Bicol, Visayas, and Mindanao. Okay po. So mostly Western Luzon muna yung may mga maulan po. Nabanggit nyo, ma'am, no, yung reduction din sa bilang ng bagyo, pero sabi nyo nga po, aabot ng typhoon, super typhoon category. Noong 2023, ma'am, no, parang 11 lang po yung bagyo. Are we seeing the same number for this year? So far, nakadalawa na po tayo. Ano po ang projection nyo, ma'am? For now, nakita natin so less number of tropical cyclone, mga around 18 yung makikita natin dun sa kabuuan ng taong. Kasi galing tayo dun sa first quarter natin, meron din kasi tayong La Nina, kaya nagkaroon na tayo ng dalawang bagyo nitong January at February. So kung dadagdag yun, and then pagdating ng later part kasi ng taon, posibleng konti na lang yung bagyo natin. Ayun nga, noong 2023 na may El Nino tayo, sa 11 na bagyong yon, 7 out of 11 ay typhoon at super typhoon category. And there are instances po na based na sa historical record natin, whether weak, moderate, or strong El Nino yan, typhoon at super typhoon category, yung dominant na strength ng ating mga bagyo. And ma'am, kung i-recall din po natin noong 2024, yung... This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ilakusan kasi ang produkto Champion. Tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MS. Masawang yung pangalan ng anak. Kaya lang naman kasi tumanos ang tipo ng mga bilang category. So kung hindi man siya rain effective, so yung mapaminsala naman yung hangin. Kaya yun, tinitingnan natin na, Sir Ariel, possible na yung posibleng impact or epekto ng tropical cyclone natin ay kung di man kukunti ang ulan, possible din na mas marami ang ulan, pero malakas yung hangin at ibang magiging makapaminsala. So historically kasi yun ang nangyayari. Although no two El Niños are alike, but then historically it happens. Okay po. Tapos ma'am, ang tanong din po so sabi niyo po nung Miyerkules sa inyong climate forum na for now, magsisimula of course na mahina yung El Nino, and sabi niyo may parang 25% chance na maging very strong itong El Nino. So may partly may part truth doon sa mga kumakalat nga na sinasabi na magkakaroon ng super El Nino, magiging super El Nino itong El Nino episode na ito? May mga nagsasabi, and also yung mga models din nagsasabi, but then ngayon kasi hindi pa nag-agree yung lahat ng mga models. So weak, moderate, strong, very strong El Nino. And andun pa rin yung possibility na pwede siyang maging strong to very strong, maybe around October, November, December, or November, December, January the following year. Yun yung nakikita natin. At skip natin yung pagmamonitor dito sa papa-develop na El Nino na kung posibleng nga po itong maging very strong El Nino. Ibig sabihin more than 2 degrees or medyo convulsion
imposible maramdaman or maaapekto ng pag-init ng temperatura ng ating karagatan. Okay po. Ma'am, sabi niyo din po, no, pwedeng tumawid ng 2027. So, aabot din po kaya ito ng tag-init ng next year? Probably, kasi nakikita natin as of now ang bilis ng warming niya, and then nakikita rin natin kung maging strong or super strong siya. So may possibility na magpo-prolong yung dry spell and drought natin, at posibleng up to yun nga, first quarter, papunta tayo sa warm and dry season months next year. So yun yung medyo critical, lalong-lalo na dun sa medyo mas mainit yung temperatura natin. At kung babalikan natin, Sir Ariel, yung the following year ng 2024, nagka-El Nino tayo, na may El Nino tayo, dry spell and drought, warm and dry season natin, marami tayong mga record-breaking na mga temperature at matataas na alinsangan na naranasan natin. So, hopefully, hindi man naman ganun ang mangyari next year, but then, andun yung laging possibility. Opo. Ma'am, ngayon po sinasabi niyo po ito, so ang pwede bang sabihin po, ma'am, na halimbawa, parang mga November, December hanggang next year pa, magsisimula yung pagtuyo at yung makita natin yung mga lupa na bitak-bitak? As early as October, after po or yung transition natin habagat, may mga certain areas na po may nakikita na natin na potential for dry condition. So yan po yung mga areas na maapektuhan ng matinding habagat kung sakali na nanggaling sa maraming ulan, and then unti-unti ay magkakaroon sila ng dry spell or yung magkakaroon na ng reduction dun sa tubig ulan nila sa pagtatapos ng habagat season. And speaking of dry spell and drought po, ma'am, ngayon sa inyong climate forum, sinabi niyo po na meron ng 15 probinsya sa northern at central zone na nakaranas ngayon ng tagtuyot or drought dahil po sa tag-init. Opo, tama ka, Sir Ariel. So, yan po, sa ngayon ay meron po tayo mga areas na mga around 22 dito sa may Luzon na nakaka-experience ng dry spell. Tatlo dyan sa may Visayas, and then dito sa Mindanao. And then yung tinatawag natin meteorological drought condition. So, ibig sabihin, maaaring 3 buwan na sunod-sunod na way below normal or halos 40% lang ng ulan niya, or 2 buwan na sunod-sunod na halos way below normal yung kanyang nararanasan. So, ito yung or 5 buwan na sunod-sunod na below normal na drought. Yan po mga around 15 provinces sa Luzon. Yun po, 15 provinces dyan sa Luzon. So, nagkakaroon po sila ng masyadong moisture stress ngayon. So, apektado po yung ating mga farmers. Pag ganito po, ma'am, ano ang pwedeng maitulong ng pag-asa sa local government unit siguro to help with moisture stress, sabi niyo, Ma'am Ana? So sa ngayon monitor pa rin ng pag-asa kasi after naman itong April, so magkakaroon na tayo ng mga localized thunderstorm activity, and then magkakaroon na tayo ng pagdating ng tag-ulan. Kumbaga short duration na lamang ito, at yung mga kasi yung dry season naman talaga normally dun sa mga areas na naapektuhan ng meteorological drought ngayon. So nag-prolong lang siya, and usually kasi maliit lang kasi naman talaga yung normal nilang ulan, kaya lang sa liit at nabawasan pa, kaya nagkaroon talaga ng moisture stress ang nangyayari doon. So yung mga ibang farmers naman natin ay alam na nila yung mga itatanim nila, yung mga dry season na mga tatanim gaya ng mga tabako, so yung mga hindi nangangailangan, o yung mga sibuyas, yung hindi nangangailangan ng maraming tubig, yun yung kailangan at dapat nating itanim. Ayun. Speaking of yung dahil nga tag-init po ngayon, ma'am, meron pa bang itataas yung temperatura, or sa tingin niyo po ba na we're past? Sana kung ang mas maaga kang pumasok, hindi yung medyo... Uno, sa Oo, siguro may possibility pang tumaas, Sir Ariel, kasi ang nangyayari ngayon na ating temperature, kasi historically later part ng April or first week or first half ng Mayo, diyan natin nakakapagtala ng mas matataas nito. Di pa tapos, ayun.
Ayun po. Ma'am, siguro baka meron kayong panawagan sa ating mga kababayan at sa ating mga LGUs. Ano ba yung mga dapat paghahanda? Kasi medyo, sabi niyo ba, October pa siguro mararamdaman yung talagang reduction sa ulan, no? So itong mga panahon between halimbawa June hanggang September kung saan maraming pwedeng bumagsak na ulan dahil nga malakas ang habagat kapag pasimula ang El Nino, ano po yung mga pwedeng gawin? So sa ngayon ay kung possible po na posibleng maapektuhan tayo ng El Nino at sa panahon ng habagat ay marami tayong ulan. So pwede siguro na magkaroon tayo ng mga rainwater harvesting para sa susunod na mga panahon. Kung kakailanganin natin at magkakaroon tayo ng pakulangan sa tubig ulan, at least magkakaroon tayo ng mga available pa rin na mga tubig kung magkakaroon tayo ng mga rainwater harvesting na mga activities, lalo na yung mga nangangailangan ng mga tubig sa panahon ng mga dry spell at drought. And also dahil nga po yung possible, itong mga matitinding mga habagat, yung mga Pacific, dahil sa lakas ng impact, tumila po ng rider at bumagsak sa kalsada ng dulot na matinding pisala. Sa katawan ng taburin ng pisala ang mga sangkot na sakyan. Isinugod sa yung ating go bag. At saka Sir Ariel, may ipapa-announce din po tayo ang DOST Pag-asa ay magko-conduct at mag-host po tayo ng ASEAN Climate salos para sa May yung ating na naaangkop po dito sa panahon ng El Nino, yung action na yung ating mga forecast into actions na kung saan i-invite po natin yung lahat ng ating mga users or stakeholders during the user engagement sa May 22. So ini-invite din po natin para malinawan din po kung ano yung mga possible na posibleng maging epekto nitong El Nino sa buong ASEAN country at ano po yung posible nating gawin dun sa mga forecast na maging action or nararapat na action ng different stakeholders. So yun po yung ating pag-uusapan. So sana po maka-attend po yung ating mga stakeholders dun sa hosting natin ng ASEAN Climate Outlook Forum. May 22. Ma'am, panghuli na lang po sigurong tanong, curious lang po ako, bago ako magpaalam. Ma'am, meron bang probinsya or lugar sa Pilipinas na manhid sa El Nino? Hindi po masyadong naaapektuhan ng El Nino. Meron ba kayong nakitang probinsya sa inyong pag-aaral na parang hindi masyadong naaapektuhan? Usually dito, yung mga nandito sa may type 2 climate, so may mga areas dyan na kahit magkaroon ng El Nino, and then depende rin kasi sa timing dun sa onset at saka dun sa length nung ating El Nino. But there are instances dito sa may areas sa may type 2 climate. May mga areas dyan sa may Visayas, sa Eastern Visayas, at dito rin sa may parte na yung parte ng Quezon, may mga parte din dyan sa Quezon na hindi sila masyado na resort ng El Nino. Pero hindi palagi. So may mga areas, kapag mga short duration ng mga El Nino, merong mga areas na hindi siya apektado. Ayun po. Parts ng Quezon at ng Eastern Visayas. And with that, Ma'am Ana, maraming salamat sa inyong oras po ngayong hapon ulit. At I'm sure, syempre habang pag nagpo-progress at magkaroon ng El Nino, mas makakadalas po ang ating pag-uusap, Ma'am. Good afternoon at ingat po tayo lahat. Thank you po, ma'am. Ayan po si Ma'am Ana Liza Solmoro Solis, ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Pinaliwanag sa atin yung aasahan natin sa paparating na El Nino na pwede nga magsimula sa second half ng taon. Pero ang paglilinaw po niya, pag nagsisimula ang El Nino, mas malakas pa yung mga paulan ng habagat dahil nga hihilahin din po ng bagyo. So posibleng maulan pa kaysa sa normal itong June, July, August, September. And sabi niya, posibleng October pa magsimula yung reduction or bawas sa ulan. Hindi po totally walang ulan, no? Mababawasan lang po yung ulan, pero may mga lugar na po na pwedeng makaranas na ng pagbitak-bitak ng lupa. Ayan po. At mababawasan na rin po yung dami ng bagyo sa last quarter ng taon, pero sabi niya nga po ay pwedeng mas malalakas. Aabot ng typhoon category, super typhoon category. So, mababawasan, pero lalakas naman. At kapag sumabay po pag sumabay po sa tag-init next year yung El Nino or umabot pa ng tag-init ng El Nino next year, ayun po, yun po yung baka may mga record-breaking ulit tayong mga temperatura at heat index. So yun po yung mga dapat paghandaan. Ayan po, bago tayo mag-time check, babati lang po tayo sa QC PD, QC Police District PIO. Hello din po kay Jessie Cruzat. Banggitin ko lang din po kanina, papunta ako ng opisina, I think namimigay po ng ayuda yung
LTFRB sa ating mga taxi drivers. Kaya lang po may bahagi po ng Pinyahan sa Mapagmahal Street. Parang di na po madaanan kasi dun po naka-park yung mga taxi. So baka naman pwedeng mag-ano yung Pinyahan or Quezon City, maglabas po ng advisory. May mga lugar po na medyo makitid po dahil nga may mga nakaparadang mga taxi. Para lang pwede ma-divert yung traffic into another street na medyo maluwag. Kasi di ba daanan din yung Mapagmahal Street. Ayan, along siya, parallel to Camias and palabas ng EDSA. So may mga dumadaan po doon para di naman maipit sa parteng yon. Yun lamang po. Ang oras po natin ngayon, 12:35 ng tanghali. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat. Basta AM DZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Ang mga pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan, kailangan ng gabay na maaasahan. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Basta AM DZMM. Balitang kumpirmado. Tatak Radio Patrol. Serbisyong sigurado. Tatak DZMM. Basta AM DZMM. Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM. Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kuha muna tayo ng balita. NBI Director Melvin Matibag iginiit na hindi pamumulitika ang pagsasampa ng kasong human trafficking sa asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Ariel, iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi pamumulitika ang pagsasampa nila ng kaso laban sa asawa at anak ni former Congressman Mike Defensor sa koneksyon ng mga ito sa operasyon ng KTV Bar sa Ortigas Pasig na sangkot sa prostitusyon at illegal na droga. Panawagan ni Atty. Matibag, huwag dalhin sa usapin ng politika dahil trabaho nila na hulihin at pananagutin ang lumalabag sa batas. Hinamon din ng NBI ang dating kongresista na imbes na sabihin pamumulitika, sabihin niyang walang nangyaring human trafficking sa lugar at walang kinalaman ng pamilya niya sa kaso. Plano pa ng NBI na magsampa ng panibagong kaso dahil sa nadiskubre nila na kapag may foreigner na mag-a-avail ng service na nasabing KTV, kinukuhanan ang mga ito ng kopya ng passport saka ginagawan ng record. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
Maraming salamat, Kelly Cordero. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Ayun po, mula po sa Pag-asa, ngayon naman ay puntahan natin para sa kanilang paghahanda ang Metropolitan